that we will no longer be presenting Attorney Sulweca. And Oh, ito na mga kabisdak, prosecution team sa pangunguna ni Kapunan. Mga anak sila ng Malita. Nangatog na sa takot kay Sulaika. Suko na ang mga hinayupak. Hindi na isasala ngayon sa impeachment trial. Ano po ang nangyayari, Kapunan? Isang nakakagulat. Kagaya ng pagkagulat ni Escudero. Ayan na ho. Wala na. Mukhang suko na po itong team ni Luestro sa Article 4 na kanilang inireklamo dyan sa impeachment court na inciting to sedition at grave threat, mga hunghang. Paano yung dala ninyong mga witness, may mga kaso, mga hinayupak, perjury, thief, putang ina no. Mga latak, mga walang kwentang mga witness, lalo na yung isa si Kapulong. Ito naman lutok, kulang na lang may latak. Pero dahil meron tayong magaling na senador, Alan Peter Cayetano, grabe, ang laki ng papel ni Senador Alan Peter Cayetano, tagabara sa mga witness ng mga walang kwenta, lalo na sa mga senador kagaya ni Pinky Lacson. Yan lang ang advantage natin dahil meron tayong dalawang Cayetano na mga abogado. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe. At pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Hindi lang po si Escudero ang nagulat dito sa desisyon ni Kapunan ng prosecution team na hindi na ho pagharap kay Attorney Sulaika Lopez. Dahil yung una po nilang mga pahayag, ang yayabang, iharap daw nila si Sulaika. Kaya sabi ko nga ho, pag ito hinarap nila, durog ang prosecution team. Siyempre, tangina, Chief of Staff ni Inday Sara, gawin mong hostile witness. Di iyak ka ngayon. Nagdesisyon na nga ho sila na hindi na po iharap ngayong araw. Pero bago ang lahat, siyempre, pakinggan po muna natin at panoorin po muna natin yung mga kaganapang ito dahil malaki po ang bagay talaga ni Senator Alan Peter Cayetano kung paano binara ni Cayetano itong waray-waray upay. Pakilala na waray na si Lutok. Kulang na lang malutak-latak. Pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano muna. Narito po. Judge JV at yung ibang nagtanong sa admission against interest. You stated this already, but just for the record, you viewed the whole video, right? The whole 2-hour video. The November 23, Yes. Sir. Yes. Yeah, isang beses, sir. Isang beses lang. Yes, sir. Okay. And how many times there has the Vice President made admissions against her interest? No, sir, ang tinutukoy ko pong admissions against interest doon sa November 26, sir. No, sabi mo yung November 23 din na ayaw ng defense gamitin contracted, so yung kinausap is also an admission against her interest, di ba? Di, sir, ang sinasabi ko pong admissions against interest, yung November 26 video po, sir. Na sinasabi niyang totoo yon at hindi niya Yes, sinasabi. sir. Okay. Opo. So, doon sa November 23, may nakita ka doon na admissions against interest? Insofar as I'm concerned, na ni-reiterate niya. Hindi, not reiterate. Siguro para malinaw, in your mind, or as a lawyer or as an NBI agent, what is an admission against interest? Yun nga po, yung ini-explain ko po kanina. Ito po yung isang bagay na ginawa ng isang tao na... Hindi ginawa, sinabi. Sinabi Kasi it's admission eh. Apo, sinabi ng isang tao na ikakasira niya, but then instead of denying na sinabi niya yon, inadmit pa niya ito, ni-reiterate Okay, niya. very clear yon. And you and Agent John Mark Kalilong said
that the basis of the investigation was the November 23 video, the basis sa inyong affidavit of investigation sa nag-file ng kaso is certain portions of the November 23 video. As well as So- the November, as well as the As well October 8. as other evidence. Okay. Apo. Sa November 23, ilan ang admission niya against interest? Ang sinasabi ko pong admission against interest, This yung is a new November question. 26. This is a new question. If you evaluated well the November 23 video, is there any circumstance in that video that you believe that the Vice President made admissions against her interest? Plain ho yung utterances doon, Your Honor. Yung nakita lang ho namin, yung utterances niya. So far as I'm concerned, yung admission against interest nangyari nung November 26. Mr. Witness, sagutin niyo na lang ako. Lahat ng admissions are utterances. Yes, sir. Okay? Admissions is verbal. 'Di ba? Hindi to yung parang admission sa court. Pwede mo i-admit yung documentary evidence, pwede yung object evidence, pwede yung statements. When we talk about admissions against interest, especially in context of what we're talking about, may statement na laban sa interest niya. Yes, sir. So tinatanong ko dun sa buong video, meron ka bang nakita? Wala. Yes or no lang yun, meron or wala. O meron at wala, hindi yes or no. Kayo nag-evaluate nun eh. Meron o wala? Admissions against her interest. Yes, sir. The fact na in-utter niya yun. O which one nga? So meron ilan at ano yun? A little leeway, Mr. Presiding Officer, kasi hindi natukoy masyado yung tanong. Senator Judge Alan may proceed. Yeah. So which statement that? That one you're mentioning now. So yung sagot mo meron. Ang understanding ko, sir, nung sinabi ko yan, I'm referring to the November 26, 2024. Mr. Witness, paulit-ulit tayo. Yes, sir. Burahin mo na yung pinag-uusapan natin you're referring to. I'm asking you a direct question. Yes, Sa sir. November 23, meron o wala bang statements na you will consider in your professional as a lawyer and as an NBI agent in charge of investigating this? Meron ba siyang admissions against interest? Ang tinutukoy ko lang po again, Your Honor, yung 26. No, I don't care. Wala po yung 23. I'm sorry. I don't care, Mr. Presiding Officer, kung anong tinutukoy mo. I'm asking you a direct question. November 23, video. Meron o wala siyang admissions against her interest doon? Puta, no? Barado ang animal. Pag ang sinungaling kasi, sasalang dyan, wala, magkautal-utal ka talaga eh. Simple lang naman yung sasagot mo yun. Meron o wala. Wala o meron. Anak ng kagwang. Akala ko ba magaling? Wala. Pag sinungaling, ano ka talaga, magkabuhol-buhol ang inyong script pag may script. Isipin mo, tinanong Senator Alan Peter Cayetano, gimbestiga daw sila. Ilang bisis mo napanood ang video? Isang bisis lang, anak ng kagwang. Isang bisis, expert talaga ang animal. So nakakita na agad sila ng isasampang reklamo, excuse me po, kay Vice President Inday Sara. Isang bisis lang yan, ha? Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano. Interest doon. Attorney Lotok, yes, no, I do not know, I do not remember. We're referring to November 23, not 26. Yeah, I do not know, sir. Ang you do not know. nire-refer ko na... Yeah, don't tell me na. So you do not know. Okay. When she said, Huli kung ka. papatayin ako, may kausap na ako, patayin niyo yung tatlo. Is that an admission against interest? Yes or no? Based on that utterance, sir, yes, I think so. Yes. O kakasabi mo lang kanina, I don't know. Ngayon, yes. Yes na O, naman. ano pa sa video na yon na admission against interest? Meron o wala? Or I don't know? Yung utterances na yun, sir, Sir, bukod nga doon. to me, sir, yung utterances na yun, that's admission against Sir, interest. klaro na yon. Tinanong ka na ng presiding officer, sagot mo, I don't know. Tinanong kita ng diretso na sa video, biglang you know, biglang sasabihin mo Oh, na nakabulbul yung na. utterance na yon. So ang tanong ko na ngayon, bukod doon, aside from that, Sir, ulitin ko po yung sagot ko. no, you Wala don't na. need to answer. Yung sinabi ko po na no, I'm admission asking against you, interest. aside from the utterance, the statement
na kung papatayin nila ako, patayin sila. Is there any other utterance during in that video that you would consider admission against In so far interest? as I remember, wala na po yun. Wala na, okay. When the Vice President said, yung pinamigay sa DepEd, isn't that an admission against her interest kung may pinamigay? Siya po yung namigay, sir? So, ikaw ang nanood ng video, ikaw nag-evaluate, ako pa magsasabi sa iyo kung ano laman ng video. Akala ko ba, tinignan nyo ng mabuti yung video? Bakit hindi mo alam yung laman ng video? DSW, ano yun? DSW, boom! DSW? Tang inumin mong hinayupa ka. Ikaw nanood ng video si Senator Alan Peter Cayetano, ang tanungin mo. Anong klaseng witness o ito? Kasi tinatanong, ay yung tanong tinatanong din niya sa nagtatanong. Tangina, nag-iimbestiga ka, no? Pinapanood mo yung video, isang bisis lang. Ngayon, tinanong ka ngayon, kinocross-examine ka ngayon, diyan sa impeachment court, di ka, utal-utal ka, putang inumin mo, sir. Wala, sir, magsabi ka na ng katotohanan dyan. Wala na, ginagawa mo, tanga yung sarili mo. Tingnan mo. Anong sabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Ikaw nanonood ng video. Ikaw nag-iimbestiga, tapos ako yung tanungin mo, anak ka ng kagwang ka. Dapat ito, i-cite in contempt, ipakulong sa sobrang sinungaling. Sir, pwede ko pong tingnan yung sinasabi No, niyo. so you do not know what the alaman ng video? Again, tiningnan ko po ang video one time and ang nag-review po ng video yung agent on case. Yes, but you're the agent in charge and you're the one who filed the affidavit. Okay, Yes, sir. next question. Nung sinabing mag-people power, tapos ang sinabi niya, hindi yun yung solusyon. O kung nag-people power, sino magiging presidente? Kung nag-people power at mawawala ang Pangulong Marcos, sino magiging presidente? Siya, sir. Oh, so hindi ba admission against her interest din? Siguro sa interest niya maging presidente. Pero ang sinabi niya, what? I think so, sir. Okay. So I mentioned 3. So my next question. When you have an admission against interest, do you take the whole admission or you can cut it up into parts? Again, Your Honor, yung If my admission against interest is 1 sentence or 1 paragraph or 3 sentences, can you take 1 sentence and say yun lang yung admission and the 2 other sentences are not? Can you divide I think it it up? should be the whole, sir. The whole sentence. So the whole sentence niya, nung sinabi niyang kung papatayin ako, is pinagbibintangan niya yung 3 na papatayin siya. So if you say it's an admission against interest and you believe it, you also have to believe na papatayin siya nung 3. The same thing, if you're going to say na namudmud siya sa DepEd, ang sinabi niya galing sa First Lady yung pera. So you're also going to have to believe that. So if you're going to believe her, na yung ibang sinabi is seditious, ngayon sinabi nga niya, hindi solusyon ng people power. So as the evaluator, bakit hindi consistent yung evaluation niyo nung video? No, I think yung in so far as people power is concerned, I think sinabi niya yata na, yes ma'am, natutuwa ako dun sa ginagawa niyo. Hindi. You know? But, pwede ko pong ulitin. Your Honor. Let the record speak for itself. It's on Yes, Your page 26. Same paragraph nung sinabi niyang papatayin, no? But having said that, last question, no? Bakit sa cybercrime ni-refer? Ba't hindi sa anti-terrorism or sinabi mo meron intel group? Bakit sa cybercrime? Your Honor, my cyber aspect po kasi yung violation. Okay. What are the aspects of the alleged threat? One is the cybercrime grave threat. The other one is a possible assassination threat, right? No, Your Honor, yung sinasabi kong my cyber aspect, the utterances was made through Through cyber. And the utterance, in accordance with you, constitute grave threat. yes, sir. But if she meant it, and if it is true, and if it is accurate, it's also an assassination plot, isn't it? Puta, nagkabulbul. Putsa ina, no? Kung nandyan pa si Senator Marcolita, sayang talagang madudurog tong mga bugos na witness wala na ang hinayupak na lutok, nagiging lutak na. Ito, pakinggan natin tuloy lang konti.
Kung totoo yung utterance niya, napapapatay kita, may kausap na ako, hindi ba assassination plot yun? Maybe, sir, yes. No, hindi maybe. NBI kayo nag-aano eh. May nagsabi sa presidente, papatayin kita. How much plain can that be as an assassination plot? That's why, sir, may validation process. That's sir. why may validation. Kaya yung tanong ko, ano ba mas mabigat, yung assassination plot o yung cyber aspect? No, Your Honor. No, diretso yung tanong. Hindi no. Anong mas mabigat? It's a direct question. If you were NBI director now or whatever, you were PNP chief, dalawang iniimbestigahan mo, yung cyber aspect na pwedeng cyber libel, pwedeng grave threat, at yung assassination plot, ano mas mabigat sa dalawa? Ano yung prioritize mo? Your Honor, yung cyber aspect, based on the law, mag-a-add siya ng 1 degree higher doon sa... So, magdidebate tayo kung anong higher. Papabayaan mong mapatay ang presidente. Kindly wind up, Senator Yes, Judge. I'm winding up. The point I want to make, Mr. President, is whether I was the PSC, the Executive Secretary, NBI, or an ordinary citizen, my first concern is wag mapatay ang presidente. Yes, sir. But instead of the NBI director taking it upon himself, giving it to the anti-terrorist or to the intelligence, sa cybercrime binigay. Kaya nga. Your Honor, again, ulitin ko, yung utterances was made through information and So, communication technology. Kaya may I hope if jurisdiction any on one of my cybercrime colleagues here division. become president, magbago yung attitude ng NBI. Mas importante pala cyber kaso sa buhay ng presidente. Not necessarily, thank you, Your Mr. Honor. President. Kasi nga, paninira lamang yung kanilang kagustuhan. Kasi kung totoong pinagbantaan, may talagang delikado ang buhay ni Bangag, hindi siyempre yung Presidential Security, putang na hindi na kaya group, council na ba? Pinalitan na ba ng pangalan ni Bangag? Tang inumin, no? Sana sila nagreklamo. Hindi sana pinaigting ang investigasyon kasama yung National Security Agency. NBI Anong ginagawa? Puta, manira lang. Puro pa may mga kaso yung mga witness ni Yupak na Luistro at ni Kapunan. Wala talaga yan. Wala silang, di ba tinanong kung merong may nakontrata na assassin? Wala. Wala silang mga ebidensya. Alam mo anong ebidensya nila? Yung video ni Inday Sara. Tapos isang beses lang pinanood ng mga animal pala. Investigasyon niya. Kaya magaling si Senator Alan Peter Cayetano. Kaso nga lang ang problema ngayon, eto si Matibag, tangina gumalaw na naman yung aso ni Bangag. Hanapan ng butas. Ito pakinggan natin si Matibag. Words si Matibag, sarap tusukin ng karayom. Katunayan, meron kaming mga kaso na pumasok na bago na dapat namin tingnan. Kung maalala nyo, pumunta kami ng Clark because we were given 70 hectares for the NBI Academy. So magkaroon kami ng relationship sa Clark. Nakita namin dun yung parang sports complex na ginamit ng SEA Games, yung sa Philippine SEA Games Organizing Committee. Nakarating sa amin, may titingnan kami rito, may kailangan kami imbestigahan dahil nakarating kami rito, billion-billion pala yung pumasok dito na pera na unliquidated. At merong private company rito na na-involve na binayaran ng 10 billion at ang pagbabayad insertion sa GAA na hindi binayad. So ito, imbestigahan namin to. Malaking kaso Ano rin daw? ito. Putangin ang tanga nito, no? Alam mo yung kawa sa SEA Games, tanga, ganda nga, tuwa yung tambayan dun eh. Meron daw private company na binayaran sa pamamagitan ng insertion pero hindi binayad. Sinabi mo binayaran tapos hindi binayad. Ang tanga ng asong ito. Tanga talaga. Iba pa yun, yung sa Caldero na kaso, I think it's ongoing, pero sisilipin na rin namin. Ito yung tungkol dun sa, it's a Malaysian company na sila yung nag-build ditong fourth area na to. Walang bidding, tapos nabayaran ng mabilisan na 10 billion yung halaga, congressional insertion. So, sisilipin namin to. Binayaran naman pala. Anong sisilipin mo? Tanga ng animal na ito. Walang problema yan kung congressional insertion, pero binayaran, may proyekto. Ang problema dyan Matibag, kung nag-insert, puro multo ang animal na proyekto. Kagaya sa flood control,
Insert na nga, sagaa, multo pa. Ayan yung dapat imbestigahan mo. Ito, ang liwanag sinabi sa bunganga mo eh. Bilyon-bilyon pumasok sa proyekto, insertion, pero nakabayad sa private company, Malaysian company. Nasaan ang proyekto yan? Nandyan, nakatayo. Di ba matibag? Sus, sarap kurutin mo. Ang ina, parang abnormal. Wala, ang purpose talaga nila dito, siyempre, durugin din si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi nga, magaling si Senator Alan Peter Cayetano dyan sa impeachment. Patay ka matibag sa Lunes, kasi pinasumpina ka na. Pwede ba i-contempt si matibag dyan sa impeachment court, Senator Alan Peter Cayetano? Oh, ito na po mga kababayan ko, umatras na po ang itlog. Ang yagballs ng prosecution team na iharap po si Attorney Zulaika Lopez. Natakot, nangatog na po sa takot ang mga hunghang. Kaya pakinggan po natin itong si Kapunan. Tanginang Kapunan, no? Minsan nga lang nagsalita, nagkalat pa. Pakinggan natin si Kapunan ang kanyang pag-atras at meron pang mga pasumbingay ba sa Bisaya o mga statement pang animal, no? Kung bakit hindi na po nila ihaharap si Attorney Zulaika. Ang totoo naman talaga, takot kayo dahil baka sumabog sa mga mukha ninyo yung inyong mga ginagawang kagaguhan. Sipin mo Chief of Staff ni Vice President Inday Sara, gawin ninyong witness. Abogada pa. Anong tingin ninyo kay Attorney Zulaika Lopez? Ganun lang kawalang utak kagaya kay Lutok. Nalatak na ngayon. At kay Kalilong na parehong may mga kaso. Ito, pakinggan natin si Kapunan na nagkalat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Attorney Lorna Patao Kapunan, Counsel for the Prosecutors, under the control and supervision of the House Panel of Prosecutors. If I may, Your Honors. Please proceed. I can see Senator Panfilo Lacson coming in at narinig ko po yung kanyang interview nung sinabi po niya na baka magkaapo na tayo dito at magkaroon na ng national bird. National Hindi bird. pa tapos ang impeachment trial na to. We have seen. Bird. This is Nagulat si Escudero. Kami said national bird. Buang ka kasi Kapunan. Minsan ka lang magsalita, ginulat mo pa si Escudero ng national bird. Ilas-las mo. Kasi narinig daw niya press con kay Lacson. Baka magkaroon na daw tayo dito ng national bird. Hindi pa tapos ang impeachment. Anong bird? Nasa isip yata, ibang ibon. Ito. Hindi po ba, Senator Lacson? Well, somebody who interviewed you said that you said that. It must be another senator judge or another person. Talking about birds, okay. Please proceed, ma'am. I never talked about birds. Then definitely my information was hearsay. In any event, in the last 4 trial days, we have had several hours of legal calisthenics, direct examination, cross-examination, and today we also had redirect and recross. A total of approximately 8 hours a day and 2 witnesses. Today we are supposed to hear a subpoenaed witness, Attorney Zulaika Lopez. And after her, another witness, subpoenaed or called to appear here, Captain Belinda Bello. After hearing
the two competent and credible witnesses, not expert witness, but through their credentials showed that they were competent to testify on the matters that they were asked to authenticate. After evaluating through these two witnesses 19 documentary evidence from Agent Kalilong and 45 documentary evidence from our recent witness, Attorney Lotok. And after the very clarificatory and probing questions of our senator judges, after evaluation, and not only during this 5-minute hurdle, Ano ba talaga? pero hurdle na rin po yun. Gagi! It is the wisdom of the public prosecutors as expressed through this representation that we find it totally unnecessary, redundant, and a surplusage to still present Attorney Sulaika Lopez and as well Captain Belinda Bello. Let me just state for the record the reasons why. Had we been able to present Attorney Sulaika Lopez, she would have proven 3 things, or we would want to have proven 3 things. First, that she was personally present inside that detention center when the Vice President uttered the video, Exhibit P-4-10, when she uttered the statements that she had contracted, that she had already contracted a killer, and you have heard this already before, and so on, to kill the President, the First Lady, and the Speaker of the House. That would have been the first offer of testimony. Loka kapunan. So ngayon, hindi na daw nila iharap kasi nga magiging redundant na daw yung testimonya. Kasi ibig sabihin, kontento na daw sila dito sa mga dalawang sinungaling na yung isa taga-Samar, kay Kalilong at kay Lutok, no? Hindi yan ang rason, kapunan. Ang nakikita ko po ditong reason nila, ganito, simple lang ho yan. Kaya hindi na po nila iharap si Sulaika Lopez. In the first place, parang kumuha sila ng bomba at pinasabog nila mismo sa kanilang mga mukha. Parang ganun ang ganun ang mangyayari dyan. Sa tingin nyo ba, kung si Atty. Sulaika ay iupo nila dyan sa kanilang prosecution team at tanungin nila ng todo, sa tingin nyo ba si Atty. Sulaika ay basta-basta lamang magpapatalo sa kanila? Hindi. At saka, ito ay maituturing hostile witness. Pag tiningnan nyo po, yung dalawang witness na ipinakita po nila, pinaharap nila si Kalilong at si Lutok, ano yung una yung napapansin doon? Unang napansin natin, may mga script sila. Tama ba? So bago nila ito sinalang, binibriefing muna. Siguro may rehearsal muna, tatanungan, palitan, tapos meron pang cross-examine, kunyari, practice ba? Kaya nakita mo may mga dalang notes eh. So ibig sabihin, itong witness nila na mga NBI, si Kalilong at saka si Lutok, yung script ay yari na. So kaya nilang diktahan kung ano ang gusto nilang ipagawa. Pero kakaiba pag si Sulaika gawin nilang witness dahil hindi po nila kayang diktahan
at hindi po pwedeng batuhan ng kahit anumang script kagaya sa nauna nilang dalawang witness. Magugulo yung script nila pag si Zuleika iharap nila. Hindi, kaigit-igit sila. Kaya siguro, ang kanilang desisyon ay wag nang iharap. Kasama yung si Cornel Bilio. Alam natin, mga Duterte ang mga yun. Eh, di anong mangyayari sa kanila? O ito, pinalinaw ni Senator Chis Escudero. Ano ba talaga ang pakay mo? O ito, pakinggan natin. Ito yung final na sinasabi. Last sentence. Take up the matter of the presentation of witnesses. Correct. Because that is the subject at hand. So going back to going back to why we are making this manifestation. We have said, and I have said on behalf of the public prosecutors, Your Honors, that we will no longer be presenting Attorney Zulueta and Zulaika Lopez. And Your Honors, in addition, because the testimony of Captain Belinda Bello is merely corroborative. She would have been presented only to corroborate the fact that there was a transfer order made in the detention center and that that transfer order had been the subject of the video or press conference of November 23, 2024. And so, Your Honors, we are also no longer going to call as a witness Captain Belinda Bello. Dalawa. With that, Your Honor, I think the reminder of Senator Lacson that the accused, that the respondent is entitled to a speedy trial. Prosecution, the prosecutors would want this to be a reminder to all. We are doing our part. We have reduced trial dates by lessening our presentation on this article by 2 witnesses, Your Honor. And therefore, we would also request that the same be also a reminder to the defense counsels or the counsels for the defense. Your Honor, please, in my... Thank you, Counsel, for the... Stop muna tayo. Ang reason nila, kaya hindi na nila ipaharap si Belinda Bilo at saka si Attorney Zulaika dahil nag-corroborate na daw yung testimonya ng dalawang itlog na witness nila ng mga sinungaling. Oh, sapat na daw yun. At saka gusto nila daw mapabilis ang trial. Alam nyo, huwag nyo kaming lukuhin mga hunghang. Kaya hindi nyo pinaharap si Attorney Zulaika ngayon dapat dahil nga masisira yung script ninyo. Kasi sabi ni Attorney Zulaika, may parating na super inday. Kasi siyempre, pagdating dyan ni Attorney Zulaika, darating din si Inday Sara, edi lalo kayong mga tog. Ano? Huwag niyong sabihin ng gano'n. Huwag kayong gumawa ng kung anong issue. Aminin nyo na yung article 4 ng impeachment labang kay Inday Sara ay hawsyaw. Walang laman. Talo kayo dun. Kung gusto ninyo ng speedy trial, 4 man yan na article of impeachment, mamili na lang kayo dun sa isang article na yun. O sa 4 na article na yun, mamili kayo ng isa na sa tingin ninyo, ayon sa inyong mga amahong na utak, ay meron talagang basis ng impeachment, may impeachment offense. May reason na i-convict si Inday Sara. Yun na lang. Kasi talo na po ang taong bayan, mga anak kayo ng kaguwang. Yan ang gagawin ninyo para speedy trial. Doon na lang tayo. Mili kayo sa 3. Total, yung 4, wala naman talagang kwenta. Yung pang-4 na articles, wala na talagang kwenta. Yan pa talaga ang inuuna ninyo na pinakawalang kwenta.
Dapat inuna ninyo yung pinangandakan ninyo na confidential funds. Doon na lang siguro tayo. Kasi yun naman ang umpisa, confidential funds. Pero ano po nangyayari? Putang na, gumagawa kayo ng ibang issue kung ano-ano na lang. Confidential funds naman talaga punot dulo nito. Wala namang iba eh. Napupunta pa tayo sa mga inciting to sedition, hindi naman yan betrayal of public trust na kaso, hindi naman yung impeachable offense eh. Doon na lang siguro tayo sa pinaka-pambato ho ninyo. Kung speedy trial ang gusto po ninyong mangyayari. Di pa kapunan? Tuloy, Chis Escudero. Mr. Presiding Sa Officer. daling malito kasi sa sinabi ni Ma'am Lorna. Just a quick reply, Mr. Presiding Officer. Yes, Senate President Gatchalian is recognized. First of all, let me thank the prosecution for foregoing the two other witnesses that is supposed to be presented this week. I was actually talking to our presiding officer earlier on, and I was just computing the number of witnesses. Based on our pre-trial order, the prosecution will present 57 witnesses. The respondent will present 45 witnesses. That's a total of 102 witnesses. At the rate we are going of 2 days per witness, we will finish in 17 months. That's a year and a half, or a year and 5 months to be exact. So, any chance of short A year and 5 months, putang ina, election na yan, Sherwin Gatchalian. Puro na lang kayong gastos, mga animal kayo. A year and 5 months talaga, oh. shortening the proceedings will be highly appreciated. Thank you. Presiding officer also thanks the Council for Private Prosecutors. So therefore, tomorrow, what is calendared for our agenda is the disposition of the two requests for subpoena by the council, by the panel of prosecutors, namely motion for the issuance of a subpoena for bank records and AMLC records, and a motion for the issuance of subpoena ducis tecum, as well for the BIR records that we returned via a sealed box. Given that there are no other witnesses to be presented tomorrow, because Director Matibag was scheduled based on an earlier decision of the court on Monday, July 20. I hope we will have sufficient time to discuss these two subpoenas tomorrow in our trial. To remind, both parties shall be given 10 minutes to discuss the two motions, given that, and this will be discussed jointly already, given that you filed your respective memoranda jointly as well, discussing the two issues. You will be given 3 minutes by way of rebuttal and 3 minutes by way of surrebuttal, should it be necessary. Thereafter, the senator judges will proceed to discuss the matter in caucus and thereafter in plenary. Yes, Senator. So ngayong araw, walang witness na ihaharap. Kasi si Matibag sa Lunes pa. So ano pong ipinaglalaban nila dyan sa Article 4? Wala na. So, ibig sabihin, suko na sila. Kasi tingnan mo yung doon sa kalendar nila, 11 days yung, yung Article 4 of impeachment na dapat tatalakayin. So, ilang araw pa lang yan. 5 days pa lang, suko na ang mga hinayupak sa kanilang gawa-gawang reklamo. So, ngayon, pang-anim na araw, hindi na pag-uusapan yung Article 4 of impeachment. So, kailan pag-uusapan? Sa Lunes, uli. Dahil si Matibag, sinumpina sa Lunes, sa tingin ko si Matibag, lalayas yan. Bakit? Tingnan mo Si Matibag ayaw magpa-cross-examine yan sa depensa. Kasi alam ni Matibag, dudurugin siya. Okay siguro si Matibag kung ang kausap lang niya itong prosecution ng mga sinungaling. Pero ang kausap niya dito, pagkatapos po siya examine, direct examine ng tawag ng prosecution, pagkatapos ng script nila, ibibirahin siya ng depensa, cross-examine siya. Kung utal-utal itong si Matibag, hindi lalong mabulilyaso yung script nila. Ito sa aking pananaw lang mukhang hindi na po nila itatakil ang Article 4.
sa Lunes. Ititigil na po nila. Ano ba yung next na article na tatalakayin? Article 2 yata? Ayan na yun. So, ibig sabihin, deadball na agad yung kanilang Article 4 of impeachment. 2 araw pa lang, mga animal. Takot na takot, literal, itong mga hinayupak na sa prosecution team. Itinanggi po yan Kapunan. Binabash po kasi sila, sa social media, natakot sila kay Attorney Zulaika. Takot na takot kay Attorney Zulaika, kaya hindi na po pinatuloy at hindi na isasala ngayong araw sa impeachment trial. Pero ang sagot ni Kapunan, hindi daw siya takot. Hindi daw siya atras. Matras ka na nga. Naka ng kagong Kapunan talaga naman. Ito pakinggan natin, kaunti si Kapunan. And those of you who know me, and I see many familiar faces here, know that hindi ako maatras at all. In fact, I kill a mosquito with an atomic bomb. This was not necessary here. Lo. Papatayan daw siya ng mosquito with atomic bomb. Animal ka si killer lang yan sa bahay Atomic bomb talaga. Hindi daw siya atras. Tangina, ma'am, matras ka na nga, ma'am Aminin nyo na natakot kayo kay Zulaika kasi sasabog sa mukha ninyo yung sinasabi ninyong atomic bomb. Yan ang malinaw dyan. So, aatras na sila sa loob na So, natunaw agad yung Article 4. Pinagtatawanan kayo ngayon ni Inday Sara at ni Zulaika. Kasi yung pa-optics ninyo, ang yayabang ninyo, iharap namin si Zulaika. Si Cornela Bilo, kahit yun na lang siguro, hinarap nyo. Hindi nyo iharap. So baka Lunes, wala na yan. Hindi naharap si Matibag. Pero kung humarap si Matibag, mas maganda. Kasi para makross-examine mismo ng depensa at malaman ang kagaguhang kasinungalingan at para ipakontempt ni Senator Alan Peter Cayetano dyan sa impeachment trial, impeachment court. So literal, nagulat si Escudero sa sinasabi ni Kapunan napunta sa National Bird. Anak ng gagawang. Mabuhay po tayong mga Pilipino sa pagkakataong ito. Panalo po ang kampo ng depensa ni Vice President Inday Sara Duterte pa rin kami. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento,
kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Pista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Pista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.